Vegapunk ibinunyag pa ang ibang misteryo sa One Piece? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1115. At ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing ipapakita na naman daw ang reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo dahil sa mga revelations na isisiwalat ni Vegapunk. So in last chapter nga nakuha natin yung reaksyon nila Admiral Sakazuki as well as yung iba pang mga unexpected characters. Kaya naman expect ko nga na sa paparating na chapter na to marami pang i-explore itong si Oda na mga karakter na matagal na nating hindi nakikita. Ang sumunod na impormasyon naman sinasabing pinagpatuloy na daw ni Vegapunk itong announcement niya. Ang sumunod nga daw niyang ni-reveal yung patungkol sa mga poneglyphs. Itong mga poneglyphs nga daw ang aktual na record sa history. Nakalagay nga daw dito yung mga impormasyon patungkol sa naging gera during Void Century. Anong gera ito? Bali hindi nga ito pinangalanan ni Vegapunk pero nabanggit nga niya na battle daw ito ng dalawang types of idea. Hindi nga daw niya masabi kung sino ang tama o mali sa dalawang panig na to. So we all know na itong tinutukoy dito ni Vegapunk na dalawang panig yung side ng Ancient Kingdom sa pangunguna ni Joy Boy at itong side ng 20 Kingdom sa pangunguna naman ni Im-sama. Bali bakit ba nasabi ni Vegapunk na hindi niya masabi kung sino ang tama o mali sa magkabilang panig na to? Hindi ba dapat alam niya na ang tama sa kanila yung side ni Joy Boy at yung mali naman itong side ng 20 Kingdoms since ito nga yung pinoportray sa istorya. Si Joy Boy ang mabait at si Im-sama ang masama. So bakit hindi pa ito i-name drop ni Vegapunk? Bali sa tingin ko nga may point itong si Vegapunk. Ayaw nga niyang mag-jump to conclusion dahil may parts nga sa alam nating history ang medyo suspicious kung iisipin natin. Gaya na lang netong si Nefertari Lily. Sa original nga na 20 Kingdoms na lumaban sa Ancient Kingdom, kabilang dito ang Alabasta sa pangunguna ni Nefertari Lily. At alam naman natin na later on bigla nga siyang bumaliktad at it turns out na mabait pala siya. So itong fact nga na una siyang kumampi sa 20 Kingdoms ang ibig sabihin lang neto may rason siya kung bakit niya kinalaban itong Ancient Kingdom. Kumbaga may nakita siya ditong rason na ikabubuti ng lahat. So ano kaya itong nakita niya? Bali example nga lang ito sa possible na ipinagtataka ni Vegapunk. Itong mga ganitong klaseng senaryo nga ang makakapagpaisip kay Vegapunk na baka may rason nga rin itong 20 Kingdoms kung bakit nila nilabanan itong Ancient Kingdom noon. Diba? Ayaw niyang pangunahan o mag-conclude sa konting nalalaman niya dahil sa kanya na nga mismo nang galing sa last chapter na hindi pa daw buo yung natuklasan niyang knowledge patungkol sa Void Century. Bagkos fragment lang. Anyway, bigla nga daw napunta yung scene sa iba pang nangyayari sa Egghead Island. Umpisahan natin kay Gorosei Mars. Gumamit nga daw itong si Gorosei Mars ng Conqueror Saki na nag-cause ng pagkawasak ng ibang Denden Mushi Snail. So nagigets ko nga yung pinopoint dito ni Oda dahil alam naman natin na ang lokasyon ni Gorosei Mars nasa itaas ng Punk Records. At sino bang karakter na nasa Punk Records ang pinaka-maaapektuhan kapag narinig niya itong mga pinagsasabi ni Vegapunk? Diba si Nico Robin? Once na malaman nga niya itong mga revelations ni Vegapunk may mga makokonekta nga siya patungkol sa Void Century dahil as we all know galing nga rin siya sa Ohara at may mga nabasa na rin siyang Rio Poneglyphs all throughout sa paglalakbay niya kasama itong Straw Hat Pirates. Kaya naman yung point nga ni Oda sa pagsira ni Gorosei Mars sa mga Denden Mushi Snail para hindi marinig ni Robin itong announcement ni Vegapunk. Bali sa tingin ko lang naman yan. So mapunta naman tayo sa scene ni Gorosei Nasojuro. Sinasabi nga na hinati daw niya itong Punk Records at pinakawalan daw itong mga Seraphim. Bali medyo nakakapagtaka nga itong part na to ng spoilers dahil ang huli nga nating kita kay Gorosei Nasojuro nasa ibaba siya netong Egghead Island at ang katapat nga niya dito itong grupo nila Sanji. Kaya naman I wonder kung paano niyang hinati itong Punk Records at napakawalan itong mga Seraphim. Pero dahil nga sa pagkawala ng mga Seraphim gaya nga ng nabanggit natin sa mga recent videos natin na talagang mangyayari to ito na nga ang magiging kalaban ng iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates, itong grupo nila Nami laban sa mga Seraphim. Bali magandang way nga ito para maging busy itong sila Nami at challenge na rin para sa grupo nila dahil base nga sa last chapter mag-a-attempt na
silang makababa sa dagat dahil sa ginawang pag-e-extend ni Edison sa clouds netong Punk Records. Anyway, bigla na nga daw nabalik yung scene sa announcement ni Vegapunk. Sinabi nga niya na ang pagkatalo daw ni Joyboy 800 years ago ang nagmarka ng pagtatapos ng Void Century. Pero itong nangyaring gera daw na to sa Void Century ang nagbago sa mundo na alam natin ngayon. Marami nga daw isla ang lumubog dahil tumaas nga daw ang karagatan ng 200 meters. Dagdag pa nga ni Vegapunk na ito na nga daw yung tinitirhan nila ngayon, itong fragments ng continent na to. Para sa kanya nga daw hindi pa rin tapos ang gera na pinaglalabanan during Void Century dahil still nangyayari pa rin daw ito ngayon. Tuloy pa rin daw ang gera at hindi pa ito natatapos. Kaya naman napaka-importante nga daw ng mga ancient weapons dahil ito nga daw ang magiging susi sa pagkapanalo sa gera na to. At sa huling panel nga daw ng chapter na to makikita daw natin si Im-sama. Nakikinig nga lang daw siya sa mga pinagsasabi netong si Vegapunk. So ano bang thoughts natin dito? Bali itong part nga na sinasabi ni Vegapunk na hindi pa rin daw tapos ang gera sa Void Century at still patuloy pa rin daw na nangyayari ito ngayon napakalalim nga neto para sa akin dahil totoo naman. Tuloy-tuloy pa nga rin na nangyayari ang gera. May mga isinisilang nga kada century na taong lalaban sa world government at kay Im-sama. Nilalabanan nga nila ito pero hindi nga sila nagtatagumpay. May mga ideas nga rin na similar sa mga ipinaglalaban ng mga tao sa Void Century pero still hindi pa rin nila mapabagsak itong world government. Kaya naman itong existence nga ng panibagong Joyboy maraming umaasa. Umaasa na finally masusugpo na neto itong kasamaan ng world government. Bale overall nga paniguradong solid na chapter na naman itong paparating. As expected nga tuloy-tuloy pa rin itong revelations ni Vegapunk. Sana nga lang matuloy pa ito sa susunod na chapter dahil bukod nga sa pagtaas ng karagatan sa mundo itong mga nire-reveal nga ni Vegapunk na-reveal na rin ito noon ni Professor Clover sa Ohara incident. Sana nga may dumagdag pa na panibagong impormasyon patungkol sa Void Century nang sa ganon magkaroon pa tayo ng clear vision sa mga naganap during sa panahon na to. Dahil aminin man natin o hindi isa nga itong history ng mundo ng One Piece sa isa sa pinaka nakaka-excite na mystery sa istorya. Anyway, ayan na nga yung thoughts natin para sa spoilers netong paparating na chapter 1115. So yun lang, peace!